So meron po tayong entertain na question. Ito, mula kay Luis Pamilaran. Ayan, sabi niya, paano ba maliligtas ang mga Sabadista? Pagtupad ba sa kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises o sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo? Ito Ayan, na po. Brother Luis Pamilaran, kailangan siguro talagang makinig ka mabuti sa pangangaral ng Adventist. Pero maganda ho yung iyong tanong. Kaya bagaman ang iyong tanong ay may kasama pong misconception. Kasi okay na yun, paano ba maliligtas ang Sabadista? Pero yung karugtong na pagtupad ba sa kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises, iba ho ang tono noon. O sa pamagitan ng pananalig kay Kristo. Hindi ka ililigtas ng pananalig mo. Iba ho yung pananalig sa pagsampalataya. Doon pa lang may sablay na. No? Anyways, dahil medyo ma-okay naman yung tanong mo, ganito, makinig ho kayo, no? Sa Israel, niligtas muna sila sa pagkaalipin bago ibinigay yung 10 utos. Sana nakuha nyo yan. Siyempre, of course, sa ating mga Kristiyano, hindi pwedeng sumunod ang hindi ligtas. Hindi pwedeng sumunod yung mga kriminal, mga magnanakaw na hindi nakakilala kay Kristo. Paano silang makakasunod? Kaya nga ipinapakilala ang gospel. Paano may papakilala ang gospel? Malalaman ng tao na siya ay nagkasala. Kailangan niya si Kristo. At pag nakilala niya na si Kristo, basa tayo. Paano ang kaligtasan? Excuse me ho, hindi ho kami relihiyon ng mga Sabadista. Kami po ay Seventh-day Adventist kasi pag Sabadista, unang-una dyan, yung mga Hudyo, mga Jewish people. Yan, sa kanila po yan kapit. Kasi hindi sila naniniwala kay Kristo at mahigpit sila sa Sabat. Kami po ay Seventh-day Adventist. Ay, iba po yung ibig po sabihin yan. Huwag nyo na po sanang bastusin yung aming pangalan. Ano? Okay. Episode 2.8. Pakinggan mo mabuti ha. Kasi hindi ho tinuturo ng mabuti ito. Pagkatapos po namin masabi ito, ay baguhin nyo na po yung maniniwala mo. No, ito po ang kaligtasan sa Seventh Adventist. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Paano daw maligtas? Sa biyaya. Sa pamamagitan ng ano? Pananalig. Hindi pananampalataya. Pananampalataya, yung pagpili nyo ng termino, mukhang hindi kayo well-versed. Ngayon, talatang nibi tayo. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magbapuri. So ngayon, maliwanag na ho sa iyo na ang kaligtasan sa Seventh Adventist ay hindi ho sa pamamagitan ng pagsunod, kundi sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng gawa. Ngayon, bakit namin tinuturo yung kautusan? May talatang 10 kasi. Ito, hindi naman pwedeng hanggang 9 lang. Isasama natin ang 10. Basa. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Nakarinig na ho kayo ng, ito, sabagay, sabi niya sa pagtupad sa kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises o sa pananalig kay Kristo. Kaya nga may sinasabi dyan na daan na inihanda pa ng una. Nakuha mo, kaso di nyo naintindihan. Totoo po yun. Kailan pa yan inihanda? Sa panahon pa ni Moises. O panglakaran natin. O anong katunayan? Diyan sa sinasabi pong may inihanda na ang Diyos nung una. Yung daan, hindi ho bago lang yon na inihanda. Dating daan yon na nilalakaran ng mabuting sumusunod. Kasi may dating daan na nilalakaran ng masama Ito yung ayaw sumunod. Pero pag tamang usong sumunod, yun ang tamang daan, mga kapatid. Gawa City 38. Yan ang inihanda ng una na dapat gawin. Mabubuting gawa na inihanda ng tao ng Diyos para lakaran natin. City 38. Ito yung naroon sa iglesia sa ilang. Kasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. O nakuha niyo po, meron ng inihanda ang Diyos. Ang Diyos po kasi hindi tumawag
ng pulo-pulutong na tao. Isa lang na grupo. Isa lang ho ang grupo. Isa lang ang iglesia. At ito'y nagsimula sa ilang. Sa kanila ibinigay na ang kautusan. Ano po? Sa kanila po na yan binanggit at unang ipinaalam ng Diyos. Dahil tama lang na ipagkatiwala yan sa mga Israelita. Dahil wala namang Kristiyano religion na Christian noon. Mga kapatid. Ano? Wala ho Christian religion noon. Sino ang bayan ng Diyos noon? Israel. Kanino ibibigay? Nandyan na nga. Inihanda na nga ng Diyos yun ang unap Kanino ibibigay? Kasi kung ngayon lang ibibigay, di mali yung inihanda na yan ng Diyos nung una. Nakita niyo po, mga kapatid, yung pagiging mali sa interpretation ho natin. O ngayon, pag binalikan ho natin yung Episodos 8, mga 10, mga kapatid, balikan nga natin. 2:10, tingnan po ninyo. Ibinigay ng Diyos ng una para lakaran natin. Tingnan po ninyo yung ginagawa ninyo. Pagkatapos yung nakilala si Kristo, kung kailan ho ninyo nakilala ang Diyos, saka lumabas sa buwangangan nyo, huwag susundin ang Diyos. Tama ba yon? Sana hindi nyo na lang nakilala. Ang pangit-pangit na pagkatapos mo makilala ang Diyos, suklam ka sa kautusan ng Diyos. Lalo na sa 10 utos. Di ba? Ay meron nga dito, meron pang akong nabasa rito O ito yung hindi natin kanina, Brother Gomer O sabi ni Aliyah, ginsayawan. Katunayan, hindi kayo kasama sa inutusan ng Sabat. Basahin para matauhan kayo. Basahin natin para makita natin sino yung dapat matauhan. Isasabay na natin to dito kay Luis Pamillaran. Sige. Basahin natin yung Exodus 31, 16 at 17. Tingnan po ninyo kung papaano po hindi kayo naturuan ng tama. Dito ho, mayroon kayong matututunang tama. Bakit? Basa. Kaya't ang mga anak ni Israel ay mangingili ng Sabat. Natuto pa rin ang Sabat sa buong panahon ng kanilang mga lahi na pinakalaging tipan. Ayan, sa Israel, anya yan. Bakit? Nandun ka na nun. Bakit? May Christian religion na yan. May dating daan may baptist Meron bang mga born again noon? Kaya nga lagi natin, Brother Gomer, ginagawang sampol. Kung nauna na lumitaw ang Kristiyano bago Israel, sigurado sa Kristiyano ibinigay yan. Siyempre. Nagkataon lang na ang unang lumitaw, ang tawag sa kanila ay mga Israelita. Pero kung nahuli ang Israel at naunang Kristiyano, sigurado sa Kristiyano yan binigay ng Diyos. Nakuha nyo ba? Naturalmente, binabanggit sa mga sulat. Dahil may ibang bayan. Sa kanila yan. Mamaya babasahin natin. Pinagkatiwala lang yan sa kanila. 17. Ito'y isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailanman. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at sa 7 araw ay nagpahinga at naginhawahan. Kayo kasi, tinatapos nyo po doon sa 17. Aliyah, ginsayawan. Sasayawan ko ang argument mo ngayon. Basahin natin yung 18 kung saan yung ginsayawan dito. At kanyang ibinigay kay Moises pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai. Ang 2 tapyas ng patutoo na mga tapyas ng bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Ano yan? Yung 2 tapyas na anong laman niya? 10 utos yan. Tanong, sila lang ba tutupad niyan? Tingnan nga natin ang laman niyan. Tatanungin natin si Luis at si Aliyah. Exodus 20, talatang 3. Sabi nyo, para matauhan kayo Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Tanong, Luis, Aliyah, hindi kayo Israelita. Gaano karami ang Diyos-Diyosan nyo? Aber nga, sagutin nyo nga. Tawag na. Huwag ho kayong matigas ang ulo. Hindi nyo alam ang sinasabi nyo. Utang na loob. Ipapahamak nyo sarili nyo. Dahil itong tinitindigan nyo na hindi kayo kasama, ito'y pinakamahalagang utos sa lahat ng kautusan. Nakataya ho rito kaligtasan nyo. Pag nagkaroon kayo ng ibang Diyos, hindi nyo naiintindihan Hinahay blood nyo kami. Joke lang. Hindi natin to Ang sarap nyo talagang, nako, ewan. Tanong, marami kayong Diyos-Diyosan? Meron kayong ibang Diyos? Kasi sa Israel yan. Sigurado ang sagot nyo, sinusunod nyo yan. Kita nyo na. Sino ang dapat matauhan? 4. Huwag kang gagawa para sa iyo
Nang larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Kung kayo ay maraming Diyos-Diyosan, taas baba ng inyong bahay, 4 at sala, sandamakbak na Diyos-Diyosan, may malaki, maliit, may maitim, may maputi. Mali yun. Kung wala kayo nun, bakit wala kayo nun? Sinusunod nyo yung hindi para sa inyo. Kuha nyo. Naiintindihan nyo ba yung sinasabi nyo ngayon? Parang kung makapanlait pa kayo sa inyong tanong, Luis at Ginsayawan, parang tamang-tama kayo, ano? Sige daw, tawag daw. Tumawag daw. Subukan nyo tumawag. Sumunod. Doon sa City. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Sapagkat hindi ariin ng Panginoon walang sala ang bumabanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Para hindi mo masunod ang utos na hindi sa iyo. Lapas tanganin mo ang pangalan ng Diyos. Para magkaroon ng bearing, ng bigat, yung sinasabi mo, para kanino yan? Ngayon, ayaw mo banggitin ang pangalan ng Diyos. Bakit? Bakit? Kasi kasalanan, alam nyo yan. Ba't kasalanan? Yan o nakasulat. Kanino yan? Israel yan na ang sinulatan. Paano ngayon yan? Maging seryoso kayo mga kapatid. Huwag ho yung pinapalusot nyo lang. Pananagutan nyo sa Diyos yun. Alam nyo kung bakit? Itong 3 utos na to, ito yung sinasabi ng Panginoon na pinakadakilang utos sa kautosan. At hindi lang yung 3 yan. Karugtong ho yan yung Sabat. Na dyan kayo allergy. Kaya dinamay nyo yung 9 na utos. Pakinggan natin. 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Tingnan niyo po yung hanay ng utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Relasyon mo sa Kanya yun eh. Hindi naman yun para sa kapwa. Huwag gagawa ng larawang inanyuan. Pakialam ng kapwa mo sa'yo. Hindi ka magkakasala sa kapwa mo. Kahit na punuin mo yung bahay mo ng Diyos-Diyosan, doon ka nagkakasala. Banggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Hindi rin kahit na laitin mo, sarap ng mga tao, mainis na lang sa iyong mga tao, pero hindi ka magkakasala sa kapwa mo tao, sa Diyos ka magkakasala. Ngayon, itong Sabat, hindi rin yan apektado yung kapwa mo kung ayaw mong ipangilin. Sa Diyos ka nagkakasala. Ito yung paraan ni Satanas na dadaya ang maraming tao ngayon. Dahil inaayawan nila yung Sabat, kaya kayo, walang pakundangan, dinamay nyo na yung 10 utos. Basahin niyo yung kasunod na mga utos doon sa talatang 12. Tuloy-tuloy. Igalang ang iyong ama't ina. Di ba? Sumunod. Huwag papatay. Sunod. Huwag mangangalunya. Huwag magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. At huwag mag-iingbot. Ano ang mali doon? Ba't ayaw na ayaw nyo? Para sa kapwa yun. Yan ang tanungin ng Panginoon kung anong pinakadakilang utos sa kautosan. Yan ang binanggit niya. Yung summary ng 10 utos, kapatid. Tapos kayo, kung makapanlait kayo, sa Diyos nyo, hindi nyo yung pasaba-sabadista ninyo, sa halip na, dapat nga magpasalamat kayo, may nagbumulat ng ganito sa inyo. Di ba? Hindi ko kayo sinisirmunan. Pero parang gano'n na rin yun. Nasirmunan tuloy kayo. Sige, brother Gumer, ikaw naman. Ayan, nasirmunan tuloy kayo. Ano? Hindi na naiintindihan Aliyah Ginsayawan. Nais kong balikan itong tanong ni Luis Pamilaran, Brother Johnson. Kasi nga, sa kanyang pagpapahayag na ito, kung titingnan po ninyong mabuti, paano ba maliligtas ang mga Sabadista? Ang galing, pagtupad sa kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises o sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo? Dito sa kanyang tanong kasi, Brother Johnson, parang gusto niyang paglabanin yung pagtupad sa kautusan at sa pananalig kay Kristo. Oo nga, parang lumalabas doon. Pag nanalig ka na kay Kristo, labagin mo yan. Huwag mo yan. Yun. Yan ang gusto kong ipapansin yung mga kapatid. Nakuha ko na kagad. Sige, tuloy mo yan. Maganda yan. Ang gusto niyang mangyari pala, kapag ikaw ay tumutupad pa sa kautusan, hindi ka nananalig kay Kristo. Yun ang masuklap dyan. Tingnan po ninyo, ito yung kaisipan ng mga ito, nitong mga taong ito. Yung sumusunod sa kautusan, hindi daw ito nananalig kay Kristo. Ay mukhang baliktad Kung magbabasa ako ng Biblia, yung nananalig kay Kristo, yun yung mga sumusunod sa kautusan. That's it. Mga kapatid?
Akala kasi ni Luis Pamilaran, napakatalino nung tanong niya, pero baliktad eh. Baliktad, kapatid. Oh, yung nananalig kay Kristo, yan yung mga sumusunod. At yung mga sumusuway, hindi yan nananalig kay Kristo. Tama ka na ang punto mo, ang kaligtasan ay sa pananalig kay Kristo. Tama yon. Pero wag mong sasabihin na ang nananalig kay Kristo lalabag na sa kautusan. Yan ang palpak. Okay? Oh. Anong sabi ni Kristo? Sige, ito sabi ni Kristo. Puntahan muna natin yung punto na gusto niyang, binasa ko na yan kanina, Brother Johnson 3:22 ng gawa. O para sino mong mabuti, hindi ko matawag na kapatid ito dahil iba yung kanyang doktrina, no? Sir Luis Pamilaran, ano? Or Mr. Luis Pamilaran. Ito yung doktrina talaga. Ang sabi dito ni Apostol Pedro, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Sabi niya, siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Napakaliwanag naman po niyan. Hindi natin tinututulan yan. 23. Ito yung dapat mong katakutan. Bakit? At mangyayari, sabi niya rito, na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos sa gitna ng mga bayan. Ay sa nakikita ko palang nakatwiran mo, isa ka na, no? Isa ka na dito sa tinutukoy na hindi makinig sa propetang yaon kay Kristo. Isa ka na dyan. Bakit? Ayaw mong sumunod sa kautusan Tama. Oh, ay ano ba ang sabi ni Kristo? Mayroon bang sinabi si Kristo na kapag kayo sumampalataya sa akin, hindi nyo na kailangang sumunod sa kautusan? Kaya nga palpak po yung inyong kaisipan. Hindi naman kayo, yung kaisipan nyo lang. Oh, ito sabi ni Kristo, babasa ako ng ilang talata, Brother Johnson. Kung talagang ikaw ay naninindigan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo, ay ito, pakinggan mo yung mga turo ni Kristo. Okay? At sana'y talagang totoo yung sinasabi mo na nananalig ka kay Kristo. Oh, anong sabi ng ating Panginoon? Ito, Brother Johnson, basahin ko. Juan 14, ang talata ay 10. Ito muna, sabi niya rito, 14 Gs, hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Talatang 21, ilundag natin sa 21. Ano sabi ni Kristo? Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. Tandaan mong mabuti Ang meron daw ng mga utos ni Kristo at tinutupad, yun ang umiibig. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. 23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y iibigin ng aking Ama at kami pasa sa kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan. 24. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita at ang salitang inyong narinig ay hindi akin kundi sa Amang nagsugo sa akin. So maliwanag po ito. Ngayon, magbabasa ako, ano ba yung mga turo, ano ba yung mga utos, ano ba yung mga salita ng ating Panginoon? Mayroon bang sinabi ang ating Panginoon na hindi nyo na dapat sundin ang kautosan ni Moises? Kung pakikinggan mo ang ating Panginoon at kung talagang ikaw ay nananalig sa Panginoon, ano ang sabi ng Panginoon? Babasa ulit tayo. Sa Juan pa rin, sa 5. Tingnan mo ninyo Sa 5, ang talata ay 45. Ang sabi niya ay ganito, huwag ninyong isiping ako ang sa inyo ay magsusumbong sa Ama. May isang magsusumbong sa inyo,
sa makatuwid bagay si Moises, yung pinaglalagakan ninyo ng inyong pag-asa. 46. Sapagkat kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisisampalataya kayo sa akin, sapagkat tungkol sa akin ay siya'y sumulat. 47. Pasinin po ninyo ha. Ngunit kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kanyang mga sulat, tanong, ikaw ba, Mr. Luis, naniniwala ka pa ba sa sulat ni Moises o hindi na? Ang sabi ni Kristo, kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kanyang sulat, ay paanong magsisisampalataya kayo sa aking mga salita? Ay bakit? Ay kasi nga, pag nagsalita ang ating Panginoon, ay galing kay Moises yung mga sinasabi niya eh. O ngayon, kung ayaw mong paniwalaan yung kay Moises, paano kang maniniwala sa Panginoon? Nakita po ninyo, ang katwiran dyan, ito sabi ng ating Panginoon. Basa. Juan 7, ang talata ay 19. O 16 muna, Brother Johnson. Sige. 16. O 15 muna, 15. Yan. Sabi niya, nagsipanggilalas nga ang mga Hudyo na nagsasabi, paanong nakaalam ang taong ito ng mga karunungan? Kayong hindi naman nag-aral kailanman. Pansinin po ninyo ha, yung binabanggit nila Brother Johnson na karunungan ni Kristo dito ay tungkol sa kautusan ng Diyos. Okay? Ang ibig sabihin, si Kristo ipinapakita niya na siya ay marunong sa kautusan. Kaya nga ang sabi ng mga Hudyo, paano nakaalam ito ng karunungan? Hindi naman nag-aral. Ay ano bang pinapag-aralan nila noon? Ay aklat ng kautusan. Kabisado ni Kristo, Brother Johnson, yung aklat ng kautusan, hindi naman nag-aral. Nakita po ninyo. Ay anong sagot ni Kristo? 16. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Ay isa lang naman pala ang turo ng Ama at ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga pagdating sa talatang 19, ito na. Sabi ni Kristo, hindi baga ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Pati si Kristo, Mr. Luis, tinatanggap na talagang ang kautusan ay ibinigay ni Moises. Sabi rito, hindi baga ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Anong sabi ni Kristo? Huwag nyo lang sundin. Yun ba? Pero anong sabi nyo? At gayunmay, wala sa inyong gumaganap ng kautusan. Bakit ninyo pinagsisikapang ako'y patayin? So anong kautusan ang binabanggit dito? Di wag kang papatay. Ang tanong, hindi na ba susundin ito? Kaya nga palpak eh. Pag ikaw ay nanalig sa Panginoon, abay, susunod ka sa kautusan. Tingnan mo. Mateo 5 o Mateo 7, ang talata ay 12. Ito ang maganda turo ni Kristo ito eh. Dapat kang manalig kay Kristo sapagkat siya ang nagsabi nito. 7 ang talata ay 12. Sabi ni Kristo, kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila. Bakit? Sabi niya, sapagkat ito ang kautusan at ang mga propeta. So dito pinapasunod ni Kristo yung kautusan at mga propeta. Ang itinuturo pala ng kautusan at ang mga propeta, sabi niya, sabi niya, kaya lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila. Bakit? Kasi ito ang itinuturo ng kautusan at mga propeta. Ipinapasunod ni Kristo. Kaya nga doon sa katwiran mo na paano ba maliligtas ang mga Sabadista pagtupad sa kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises o pamagitan ng panalig kay Kristo? Mali. Kapag ikaw ay nanalig kay Kristo, ikaw ay susunod sa kautusan. Walang tao na nananalig kay Kristo tapos malabagin sa kautusan. Yan ang tandaan mo. Ang sabi ng Panginoon, if ye love me, keep my commandments. Bahagi yan ng kautusan ng ating Panginoon. Kaya nga, ito pa, salita ng Panginoon. Ito kasi, Brother Johnson, pag ang Panginoon ang nagsalita, ayaw nilang paniwalaan eh. Anong sabi ng Panginoon? Mateo 5, ang talata ay 17. Salita ba ng Panginoon ito o hindi? Salita ng Panginoon at dapat po ninyong pakinggan. Bakit?
Pag hindi nyo pinakinggan ito, pupuksain kayo, sabi ni Pedro 3:22. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Sinong nagsasalita? Si Kristo. Kailangan mo bang paniwalaan ito? Of course. Ano sabi ni Kristo? Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo. Sino nagsasalita? Si Kristo na naman. Hanggang sa mga walaan langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kailangan ba nating paniwalaan ito na salita ni Kristo? Siyempre, talatang 19. Ito'y matindi. Ito ang salita ni Kristo na ayaw ng napakaraming nagsasabing Kristiyano ngayon. Ano yan? Ang sabi ni Kristo, kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao, tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Tapos, datapwat ang sinumang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Tanong, nasaan ngayon ang Sabadista dito? Nandoon sa sumusuway at itinuturo na wag nang sundin? O nandito sa gumaganap at itinuturo na ito'y sundin? Sino ngayon ang dakila? Yung mga, kung tawagin nyo Sabadista o kayo na ayaw sa kautusan? Sang-ayon kay Kristo. Sino ang dakila? Yan ang dapat po ninyong maintindihan, mga kapatid. Brother Johnson. Yeah.